Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 124 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay pagpapatuloy ng series about the leading by example in the family. At ang topic po natin ngayong araw, November 29, 2024 ay Faith and Resilience. At ang scripture po natin ngayong araw, James 1 verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials or many kinds, because know that the testing of your faith produce perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. And teaching number 1, effective leaders demonstrate resilience, joy. Sabi po dito na yung mga leaders daw po talaga na magagaling, yung mga leaders po talaga na effective leaders ay sila po talaga yung dapat, kung effective leaders talaga sila, dine-demonstrate nila yung resilience joy. Yung resilience joy po, ito daw po yung kahit maraming dumadaan problema sa inyo, sa family nyo, sa kung anong pa man meron kayo na maraming dumadaan and pagsubok, nananatiling pa rin pong masaya or nakaka-influence po yung leader na kahit maraming dumadating na problema is nandun pa rin yung kasiyahan, pananatiling hindi ka malungkot kahit may mga problemang dumadating. Ayun po, nananatiling maraming kasiyahan kahit maraming problemang dumarating. Dahil ngayong kasiyahan mo na yun is nakaangkla na sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, effective leaders demonstrate faith in God. Sabi po dito na yung effective leaders o yung magiging leaders is dapat dine-demonstrate nito yung dapat manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos or dapat nakaka-influence siya sa iba na dapat manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, kilala natin ang ating Lord. And teaching number 3, effective leaders demonstrate perseverance. Sabi naman po dito na yung effective leaders is nagde-demonstrate po din ito na continuously and still continuously and still na nananampalataya pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos kahit na maraming dumarating na problema sa atin. And application number 1, exemplify resilience joy. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin or gawin po natin yung buhay natin na resilience joy. Like, kahit maraming problemang dumarating sa atin at maraming challenges na rumarating sa atin, ay dapat mananatili pa rin tayong masaya at hindi tayo kakainin ng lungkot ng problemang dumarating sa atin. At dapat masaya nating sinusolusyonan yung mga problemang dumarating sa atin. And application number 2, exemplify faith in God. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin and gawin po natin yung buhay natin na talagang nananampalataya sa ating Panginoong Diyos at kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos. And application number 3, exemplify perseverance. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay magpatuloy at still na manampalataya sa ating Panginoong Diyos kahit maraming dumarating sa atin. Dahil may purpose po talaga ang ating Panginoong Diyos kung bakit po binibigyan niya tayo ng pagsubok at mga problems. And gawin po natin yung tatlo na pagsubok or purpose po natin. Kaya binibigyan niya tayo ng problema. And discussion, what can we develop a resilience joy? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na madedevelop po natin yung resilience joy if talagang may God tayo sa buhay natin. Kasi kahit pag may problemang dumarating natin sa atin ay alam natin na ang ating Panginoong Diyos ang magpro-provide ng solusyon sa mga problemang dumarating sa atin. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.